Sa gabing dapat ay ipinagdiriwang namin ang pagsilang ng aming anak, pinili niyang patayin ako. Habang namimilipit ako, sa sakit sa malamig na sahig ng tramyang ito, narinig ko ang halakhak nila sa kabilang kwarto. Ang asawa ko at ang babaeng itinuring kong kapatid. Hindi lang nila ninakaw ang pera ko, ninakaw din nila ang aking pagkatao at ang kinabukasan ng aking sanggol. Akala nila tapos na ang kwento ni Marikit sa ilalim ng malakas na ulan at putik. Pero nagkamali sila ng kinalaban. Hindi ako namatay nung gabing iyon. At sa muli kong pagbangon, ako naman ang magiging bangungot na hinding-hindi nila matatakasan hanggang sa huling hininga nila. Huwag kang mag-alala, babe. Konting tiis na lang. Pipirma rin ang tanga. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa isang bangungot, kundi mula sa kabilang silid kung saan nakabukas ng bahagya ang pinto. Ito ang boses na minahal ko sa loob ng 5 taon. Ang boses ni Dario. Napatigil ang karayom sa ere. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang puting polo na isusuot niya sana bukas para sa trabaho. Ilang oras kong pinagtiyaga ang tahiin ang nawawalang butones nito gamit ang sinulid na binili ko pa sa palengke. Iyong mumurahin lang para makatipid. Tinitigan ko ang aking mga daliri. Puno ito ng maliliit na sugat mula sa paulit-ulit na pagtusok ng karayom at magaspang na ang balat kakakusot ng aming mga labahan upang hindi tumaas ang bil ng kuryente. Lahat ng sakripisyong ito para sa kanya, para sa amin. Sigurado ka ba? Baka magduda siya. Sagot ng isang pamilyar na tinig ng babae. Si Veronica, ang best friend ko, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng mga sikreto ng aking buhay. Si Marikit? Magdududa? Tumawa si Dario, isang tawang puno ng panghahamak na parang yelo na sumaksak sa aking dibdib. Wala siyang ibang alam gawin kundi ang magsilbi. Tingnan mo nga siya. Mukha na siyang katulong sa bahay na ito. Hayaan mo lang siyang uminom ng bitamina niya gabi-gabi. Unti-unti rin siyang manghihina hanggang sa wala na siyang lakas tumanggi sa pagbenta ng lupa. Bumagsak ang polo mula sa aking mga kamay. Parang biglang nawalan ng hangin ang buong kwarto. Ang bitamina. Ang mga kapsulang kulay pula na buong pagmamahal niyang iniaabot sa akin tuwing gabi habang hinahaplos ang aking buhok. Sabi niya, para iyon sa talino ng bata. Sabi niya, mahal na mahal niya kami. Pero bakit pakiramdam ko ngayon ay dahan-dahan akong pinapatay ng pagmamahal na yon. Dahan-dahan kong inilapag ang kamay ko sa aking tiyan na 7 buwan. 7 buwan nang nagdadala ng buhay. Naramdaman ko ang paggalaw ng sanggol sa loob, isang malakas na sipa na tila nagising din sa katotohanan. Marike, ano ba? Tulog ka na ba dyan? Ang matinis na sigaw ni Doña Corazon, ang aking biyanan, ang bumasag sa katahimikan. Mabilis kong pinunasan ang luhang tumakas sa aking mga mata at pilit na inayos ang sarili. Pumasok siya sa kwarto nang hindi kumakatok. Dala ang amoy ng mamahaling pabango na kabaligtaran ng amoy mantika na nakakapit sa damit ko. Ang bagal-bagal mong kumilos. Bulyaw niya habang nakatingin sa akin ng may pandidiri mula ulo hanggang paa. Kanina pa nagugutom ang asawa mo. Wala ka nangang ambag na pera sa bahay na ito. Pati ba naman sa pag-aasikaso kay Dario ay inutil ka pa rin? Sayang ang ipinapakain namin sa'yo. Gusto kong sumagot. Gusto kong isumbat sa kanya na ang perang ipinang-shopping niya kahapon ay galing sa huling ipon ng aking yumaong ama. Gusto kong isigaw na kaya ako walang pera ay dahil kinuha nilang lahat. Ang ATM ko, ang mga alahas ko, pati ang dignidad ko. Pero nanatili akong tikom. Sanay na ang lalamunan ko sa paglulunok ng pait. Opo, Mama. Tatapusin ko lang po ito. Ang tanging nasabi ko, sa tinig na basag at mahina. Padabog na isinara ni Doña Corazon ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa dilim, yakap ang sarili. Tumayo ako at humarap sa lumang salamin ng tokador. Ang nakita ko ay hindi na ang marikit
na tunay na ganda ang ibig sabihin. Ang nakita ko ay isang babaeng losyang, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata at balat na namumutla sa pagod. Patawad anak, bulong ko sa hangin habang hinihimas ang umbok ng aking tiyan. Patawad dahil naging bulag ang nanay mo. Patawad dahil hinayaan kong tapakan nila tayo. Isang mabigat na kalabog ng pinto sa labas ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Narinig ko ang mga yabag ng paa na papalapit sa kwat. Mabibigat, kampante, ang mga yabag ng taong nagmamay-ari ng mundo. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Dario. Nakasuot siya ng nangiting napakalambing, ang parehong nangiti na bumihag sa akin noon sa altar. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang baso ng gatas na umuusok pa sa init. Mahal, malambing niyang tawag habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Uminom ka muna. Kailangan niyo ito ni baby para lumakas kayo. Tinitigan ko ang gatas. Napakaputi nito, napakalinis tingnan. Pero sa likod ng kaputian na yon ay ang katotohanang narinig ko kanina. Ang laso na dahan-dahang pumapatay sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay nang abutin ko ang baso. Gusto kong ihagis ito sa mukha niya. Gusto kong isigaw sa kanya ang bawat salitang binitiwan niya sa kabilang kwarto. Gusto kong kalmutin ang makinis niyang mukha na hindi man lang tinatablan ng init ng araw o hirap ng buhay. Dahil ako ang sumasalo ng lahat ng iyon para sa kanya. Ngunit nanatili akong tahimik. Ang tanging narinig lamang ay ang mabibigat na tibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Sige na mahal, malambing na udyok ni Dario. Umupo siya sa tabi ko at ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang bigat ng kanyang palad ay parang isang kadena. Para sa inyo yan ni baby. Gusto kong maging malakas kayo. Malakas? Gusto kong tumawa ng mapakla. Gusto niyang maging malakas kami para may lakas akong pumirma sa dokumentong maglilipat ng lupain ng ama ko sa pangalan niya. At pagkatapos noon, ano? Itatapon na lang ako na parang basahan? Tumingala ako at tinitigan siya sa mata. Nakita ko ang sarili ko sa refleksyon ng kanyang itim na mga mata. Isang babaeng losyang, walang ayos, at mukhang matanda pa sa tunay niyang edad. Ito ang babaeng ibinigay ang lahat. Ang babaeng nagbenta ng kanyang mga alahas para sa kapital ng negosyo niya. Ang babaeng nagpaalila sa ina niya. At ito ang kanyang sukli. Isang baso ng kamatayan na nakabalot sa matamis na ngiti. Bakit? Ang mahinang tanong na kusang lumabas sa aking bibig. Natigilan siya sandali. Kumurap ang kanyang mga mata. Dumaan ang isang segundo ng kaba bago ito muling napalitan ng pamilyar na maskara ng pagpapanggap. Anong bakit marikit? Tanong niya. Sabay haplos sa aking pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Bakit ang ganda mo pa rin kahit pagod ka? Napakagaling niyang magsinungaling. Kung hindi ko narinig ang tawag niya kay Veronica kanina, baka naniwala na naman ako. Baka kakinilig na naman ako sa mga bolang ito na siyang naging pagkain ng puso ko sa loob ng 5 taon. Pero ngayon, bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa natitira kong pagmamahal. Napababa ang tingin ko sa aking mga kamay na nakahawak sa baso. Ang mga kuko ko ay putol-putol at may itim pa ng uling mula sa pagluluto kanina. Ang balat ko ay magaspang, puno ng kalyo at hiwa. Ito ang mga kamay na naglaba ng kanyang damit, nagluto ng kanyang pagkain, at nag-alaga sa kanya noong nagkasakit siya. Ganito na lang ba? Ito ba ang halaga ng isang asawang tapat? Ang maging kasangkapan na gagamitin hanggang sa maubos at kapag wala ng pakinabang ay ililigpit na lang ng tahimik. Isang matinding kirot ang gumuhit sa aking tiyan. Gumalaw ang sanggol sa aking sinapupunan. Tila nagpapaalala. Nanay, nandito pa ako. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy luma at amoy ng pabango ni Veronica na kumapit sa damit ni Dario. Isang patunay ng kanyang kataksilan
na nasa harap ko na noon pa man. Pero pinili kong magbulag-bulagan. Hindi ko pwedeng inumin ito. Pero kung tatanggi ako ngayon, malalaman niyang alam ko na. At sa bahay na ito, kung saan kakampi niya ang kanyang ina at ang babaeng ahas na yon, wala akong laban. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong maglaro sa laro nila hanggang sa makahanap ako ng butas. Dahan-dahan kong iniangat ang baso papunta sa aking mga labi. Naamoy ko ang matamis na aroma ng gatas na humahalo sa amoy ng aking takot. Inumin mo na para makapagpahinga ka na ng mahimbing, bulong ni Dario. Ang tono ng boses niya ay parang naghihele o nagpapaalam. Idinikit ko ang gilid ng baso sa aking nanginginig na labi. Nakita ko ang pagkasabik sa mga mata ni Dario. Hinihintay niya ang sandaling malagok ko ang lason. Hinihintay niya ang aking katapusan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan na walang payong habang siya ay masayang nagpapakasasa sa init na ako mismo ang nagbigay? Pumikit ako at sa dilim ng aking isipan, binuo ko ang isang desisyon na magbabago ng lahat. Idinikit ko ang gilid ng baso sa aking mga labi. Sa isang mabilis na pag-iisip, itinagilid ko ang baso. Ngunit sa halip na lunukin ng mainit na gatas, inipon ko ito sa aking mga pisngi. Napapikit ako. Nagkunwaring nilalasap ang inumin. Habang ang lalamunan ko ay pilit na pinipigilan ang anumang patak na bumaba. Ubusin mo, mahal, ang sabi ni Dario. Ang kanyang boses ay may halong pagmamadali. Tumango ako at ibinaba ang baso na kalahati na lang ang laman. Ginamit ko ang likod ng aking kamay upang punasan ang aking bibig. Itinatago ang likidong nasa loob pa rin. Ngumiti ako ng tipid at nahiga. Ipinikit ang aking mga mata na parang tinatablan na agad ng antok. Naramdaman ko ang paglapit niya. Hinalikan niya ang aking noo. Ang kanyang mga labi ay kasing lamig ng yelo. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto at ang paglayo ng kanyang mga yabag, mabilis akong bumangon at tumakbo sa banyo. Iniluwa ko ang lason sa lababo. Binuksan ko ang gripo upang anurin ng tubig ang ebidensya ng kanilang kasamaan. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakahawak sa malamig na lababo. Hindi na ito isang bahay. Isa na itong kulungan. At ang asawa ko ang aking berdugo. Kailangan kong tumakas. Kailangan naming mabuhay ng anak ko. Dumukot ako ng isang lumang bag mula sa ilalim ng kama. Nanginginig ang mga kamay ko habang isinisilid ang iilang mahahalagang bagay. Ang passbook na may kaunting laman at ang kaisa-isang litrato ng aking yumaong ama. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng tubig na humahampas sa bubong na yero ay tila nakikiramay sa bagyo na nasa loob ng aking dibdib. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto. Binalot ako ng kadiliman ng pasilyo. Bawat hakbang ko pababa ng hagdan ay maingat. Pilit iniiwasan ang mga bahagi ng kahoy na tumutunog kapag natatapakan. Mabigat ang aking tiyan, ngunit ang takot ang nagbigay sa akin ng lakas. Nasa kalagitnaan na ako ng hagdan nang biglang bumukas ang ilaw sa sala. Halos tumalon ang puso ko sa aking lalamunan. Sa ibaba, nakatayo si Veronica. Suot niya ang paborito kong silk robe na niregalo ko kay Dario noong nakaraang anibersaryo. Sa tabi niya ay si Dario, hawak ang isang baso ng alak. Nakatingin silang dalawa sa akin, hindi bilang mga kaibigan o kapamilya, kundi bilang mga maninila na nakahuli ng biktima. At saan ka naman pupunta sa ganitong oras, Marikit? Ang boses ni Veronica ay puno ng panghahamak. Wala na ang maamong mukha ng best friend na kilala ko. Bitawan niyo ako, nanginginig kong sabi. Humigpit ang hawak ko sa handrail ng hagdan. Aalis na ako. Iiwan ko na sa inyo ang lahat. Hayaan niyo na lang kaming mabuhay ng anak ko. Tumawa si Dario. Isang tawang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Aalis? Matapos kong pagtiyagaan ang kabobohan mo sa loob ng 5 taon? Hindi ka aalis hanggat hindi mo pinipirmahan ang deed of sale ng lupa. Umakyat si Dario sa hagdan upang abutin ako.
Sa takot ko, umurong ako paatras. Iniharang ko ang bag sa aking harapan. Hayop kayo. Alam ko na ang lahat. Nilalason niyo ako. Sigaw ko kasabay ng pagtulo ng aking mga luha. Nawala ang nangiti ni Dario. Ang kanyang muka ay naging kasing dilim ng gabi. Hinablot niya ang strap ng aking bag. Nag-agawan kami. Sa gitna ng aming pagpupumiglas, umakyat na rin si Veronica. Imbes na umawat, nakita ko ang galit sa mga mata ng babaeng itinuring kong kapatid. "Pabigat ka talaga," sigaw ni Veronica. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya ako gamit ang dalawang kamay sa aking balikat. Nawalan ako ng balanse. Ang mundo ay tila huminto. Bumitaw ang aking mga kamay sa bag at ang tanging nagawa ko na lamang ay yakapin ang aking tiyan habang ako ay nahuhulog. Ang bawat pagtama ng aking katawan sa matitigas na baitang ay parang pagdurog sa aking mga buto. Nawalan ako ng hininga hanggang sa marating ko ang sahig at isang matinding kirot ang gumuhit sa aking puson na malipit ako sa sakit. Nang tingnan ko ang aking mga hita, nakita ko ang mainit na pulang likido na mabilis na kumakalat sa sahig. Ang dugo ng aking anak. "Dario, tulungan mo ako. Ang baby." Pakiusap ko. Umaabot ang dugo ang kamay sa asawa ko. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Dario, ngunit mabilis itong pinalitan ni Veronica. "Wala na tayong oras. Dario, kapag dinala natin siya sa ospital, malalagot tayo. Wala nang kwenta ang lupang yan kapag nakulong tayo." Binuhat ako ni Dario. Sa isang saglit, umasa akong dinadala niya ako sa sasakyan upang isugod sa ospital. Ipinasok niya ako sa likod ng kotse. Basang-basa ako ng sarili kong dugo at luha. Ngunit habang umaandar ang sasakyan sa gitna ng malakas na ulan, napansin kong papalayo kami sa mga ilaw ng syudad. Papunta kami sa madilim na bahagi ng probinsya. Wala siyang balak na iligtas ako. Huminto ang sasakyan sa isang liblib at abandonadong lugar. Hinila ako ni Dario palabas ng kotse na parang isang sako ng basura. Ibinagsak niya ako sa putikan sa harap ng isang luma at sirang istruktura na tila isang abandonadong tramo. Ang malalamig na patak ng ulan ay humahampas sa aking mukha, humahalo sa aking mga luha. "Patawarin mo ako, Marikit. Pero mas kailangan ko ang pera kaysa sa inyo." Ang huling salitang narinig ko mula sa kanya bago ko narinig ang pagharurot ng kanyang sasakyan papalayo. Iniwan niya ako. Iniwan niya ang sarili niyang laman at dugo upang mamatay sa gitna ng bagyo. Ginapang ko ang putikan papunta sa ilalim ng sirang bubong ng tramo upang hindi direktang mabasa ang aking tiyan. Binaluktot ko ang aking katawan. Pilit na ibinabalot ang aking anak mula sa ginaw gamit ang aking nanginginig na mga braso. Ito ang aking golden moment. Sa gitna ng pagpanaw ng aking lakas, hindi ako nanalangin para sa sarili kong buhay. "Santo Niño, iligtas mo ang anak ko," bulong ko. "Mabubuhay tayo, anak. Lalaban si nanay." Ngunit masyadong maraming dugo ang nawala. Ang paningin ko ay unti-unting dumilim. Ang lamig ay unti-unting pinalitan ng pamamanhid. Handa na akong sumuko sa kadiliman. Hanggang sa isang mainit na palad ang biglang humawak sa aking pulsuhan. Isang malaking kamay, nakaiba sa marahas na kamay ni Dario. Isang boses ng lalaki ang bumasag sa ingay ng ulan, puno ng pag-aalala at awtoridad. "May pulso pa! Ihanda ang oxygen, bilis!" Tila ako'y lumulutang sa ilalim ng madilim na tubig. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay manhid, ngunit may isang matinding sakit na pumupunit sa aking puson. Pilit akong hinihila pabalik sa realidad. "Doc, bumabagsak ang BP niya. Masyado siyang mahina para umire." Isang boses ang narinig ko. Hindi ang boses ni Dario na puno ng panlilinlang, kundi isang boses na baritono, matatag at puno ng sinseridad. Pilit kong iminulat ang aking mabibigat na talukap. Ang una kong nakita ay ang isang lumang bombilya
na gumagalaw-galaw sa kisame at ang mukha ng isang lalaking nakasuot ng puting uniforme na may bahid ng putik at dugo. Pawisan siya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin na parang ako ang pinakamahalagang pasyente sa mundo. Mrs. Naririnig mo ba ako? Tanong niya habang tinatapik ng marahan ng pisngi ko. Ako si Dr. Alon. Nasa klinik kita. Ligtas ka na. Pero kailangan mong lumaban. Kailangan mong tulungan ang anak mo na lumabas. Anak ko. Ang alaala ng pagtulak ni Veronica at ang malamig na ulan ay biglang bumalik. Napahawak ako sa braso ng doktor. Ang init ng kanyang balat ay kabaligtaran ng lamig na iniwan ng asawa ko. Ang baby ko, paos kong bulong. Nandito siya. Buhay siya, sagot ni Doc Alon. Bagaman nakita ko ang pag-aalala sa pagkunot ng kanyang noo. Pero premature siya at mahina ang heartbeat. Kailangan mong umire sa susunod na hilab. Kaya mo ba? Tumango ako kahit pakiramdam ko ay bibigay na ang katawan ko. Wala akong lakas. Ang mga bitamina na ipinainom ni Dario sa akin ay tila hinigop ang lahat ng enerhiya sa aking mga kalamnan. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Kung mamamatay man ako ngayong gabi, sisiguraduhin kong mabubuhay ang anak ko. Dumating ang sakit. Isang alo ng kirot na nagmumula sa aking balakang. Huminga ako ng malalim. Nilunok ang lasa ng dugo sa aking bibig. At ibinuhos ang lahat ng natitira kong lakas. Sige pa, nakikita ko na siya. Sigaw ni Doc Alon. Sa isang abandonadong klinik, sa gitna ng bagyo, at sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na ilaw, iniluwal ko ang aking anak. Ngunit walang iyak. Binalot ng nakabibinging katahimikan ang maliit na kwarto. Tanging ang lagaslas ng ulan sa labas at ang mabilis na tibok ng puso ko ang naririnig. Sinubukan kong bumangon, ngunit pinigilan ako ng isang nurse. Nakita ko si Doc Alon na mabilis na kumikilos. Hinihimas niya ang likod ng sanggol. May ginagawa siyang suction sa bibig at ilong nito. Umiyak ka, please. Umiyak ka. Dasal ko habang ang mainit na luha ay muling dumaloy sa aking mga mata. Huwag mong hayaang manalo sila, Dario. Lumipas ang ilang segundo na parang mga oras. At pagkatapos, isang mahina ngunit matinis na uha ang bumasag sa katahimikan. Napahagulhol ako. Iyon ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Dahan-dahang lumapit si Doc Alon sa akin. Wala silang incubator o mamahaling kumot. Ang anak ko ay nakabalot sa mismong leather jacket ni Doc Alon, isang bagay na hindi ginawa ng sarili niyang ama. Lalaki siya. Nakangiting sabi ni Alon, bagaman bakas ang pagod sa kanyang mukha. Inilapit niya ang sanggol sa akin. Maliit siya, pero matapang. Lumaban siya. Hinaplos ko ang maliit na mukha ng aking anak. Pag-asa, bulong ko. Ang pangalan niya ay Pag-asa. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay ligtas na kami. Ngunit habang nililinis ng nurse ang aking mga sugat, nakita kong seryosong tinitingnan ni Doc Alon ang resulta ng blood test mula sa maliit na laboratorio ng klinik. Lumapit siya sa akin at ang awa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang madilim na realisasyon. Marikit, seryoso niyang tawag. May itatanong ako sa'yo. Anong gamot ang iniinom mo nitong mga nakaraang buwan? Mga bitamina. Sagot ko, biglang kinabahan. Bigay ng asawa ko, para daw sa utak ng bata. Umiling si Alon ng marahan at ang sumunod niyang sinabi ay parang muling paghulog sa akin sa hagdanan. Hindi bitamina ang nakita namin sa dugo mo. Mataas ang level ng benzodiazepines at muscle relaxant sa sistema mo. Matagal ka na nilang nilalason. Kaya ka laging inaantok. Kaya mahina ang kapit ng bata. Planado ang lahat. Hindi ito aksidente. Nanigas ako. Ang bawat baso ng gatas, ang bawat matamis ng ngiti ni Dario, habang inaabot ang gamot, lahat iyon ay bahagi ng isang dahan-dahang pagpatay. Hindi lang pala lupa ang gusto nila.
Gusto talaga nila akong burahin sa mundo. Ang galit na naramdaman ko kanina ay nag-iba ng anyo. Hindi na ito basta galit. Isa na itong malamig at matalas na puot. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng klinik. Pumasok ang hangin at ulan. Napalingon kaming lahat. Isang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana, basang-basa at humihingal, ang nakatayo sa may pintuan. Hindi siya taga roon. Masyado siyang mukhang mayaman para sa lugar na ito. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay tiningnan ang sanggol sa aking tabi. Isang ngiti ng kaluwagan ang gumuhit sa kanyang mukha. Sa wakas, sabi ng estranghero habang inaayos ang kanyang kurbata. Natagpuan din kita, Miss Marikit Alcantara. Nagkatinginan kami ni Doc Alon. Alcantara? Ang apelyido ng aking ina na hindi ko kailanman ginamit. Ang apelyido ng pinakamayamang pamilya sa Cebu. Sino ka? Tanong ko, habang mahigpit na niyayakap si Pag-asa. Yumukod ang lalaki bilang paggalang. Ako si Attorney Vega at narito ako para sabihin sa'yo na ang lupang gustong nakawin ng asawa mo ay barya lang kumpara sa tunay mong mamanahin. Alcantara? Ang tanong ay lumabas sa aking bibig na parang isang banyagang salita. Tinitigan ko si Attorney Vega. Pilit na hinahanap ang bahid ng biro sa kanyang mukha. Ngunit wala akong nakita, kundi seryosong paggalang. Ang lupang pilit na kinukuha sa iyo ng asawa mo ay hindi lang basta bukid, Mrs. Paliwanag ni Attorney, habang inilalatag ang isang plano sa maliit na mesa ng klinika. Ito ang key lot, ang kaisa-isang lagusan papunta sa itatayong international port ng Alcantara Group. Ang halaga nito ay hindi lang milyon, bilyon. Napahawak ako sa gilid ng kama. Bilyon? Para sa kapirasong lupa na tinataniman lang namin ng gulay ng nanay ko noon. Bakit hindi sinabi sa akin ni nanay? Bulong ko, habang ang alaala ng aking ina na nagtitinda ng kakanin ay bumalik sa akin. Dahil proteksyon mo yun, sagot ni Vega. Alam ng ina mo na maraming ganid sa mundo at tama siya. Dahil sa sandaling nalaman ng asawa mo ang tungkol sa titulo ng lupa, sinimulan ka na niyang patayin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Si Dario, ang asawa kong laging namomroblema sa utang, ang lalaking nagbenta ng dangal para sa barya. Kung naghintay lang sana siya, kung naging tapat lang sana siya, nasa kanya na sana ang mundo. Pero pinili niyang maging demonyo. Sa sulok ng kwarto, bumukas ang maliit na telebisyon ng klinika para sa morning news. Ang pamilyar na mukha ang agad na bumungad sa screen. Si Dario, nakaharap siya sa mga kamera, mugto ang mga mata, at gusot ang damit. Isang perpektong larawan ng isang nag-aalalang asawa. Sa tabi niya, nakahawak si Veronica sa kanyang braso, umaarte ring umiiyak. Pakiusap, kung sino man ang nakakita sa asawa ko, buntis siya, may sakit siya sa pag-iisip. Tumakas siya kagabi dahil sa depresyon. Ang sabi ni Dario sa TV ang boses ay garalgal sa peking iyak. Marikit, umuwi ka na. Mahal na mahal kita. Ibalik mo na ang anak natin. Naramdaman ko ang pag-akyat ng asido sa aking lalamunan. Ang kapal ng mukha. Ginagamit niya ang media para palabasin na ako ang may diferensya. Kapag lumabas ako ngayon at sinabing sinubukan niya akong patayin, sasabihin niyang baliw ako. Sasabihin niyang guni-guni ko lang ang lahat dahil sa depression. Siya ang mananalo. Siya ang paniniwalaan ng mga tao dahil siya ang magaling magsalita. At ako ay isang hamak na probinsyana lang sa paningin nila. Tumingin ako kay Doc Alon. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata habang pinapanood ang balita. Mahigpit ang hawak niya sa sandalan ng silya. Tila gusto niyang basagin ang screen. Hindi ka pwedeng bumalik doon, Marikit, mariing sabi ni Alon. Papatayin ka nila sa oras na makita ka nila at kukunin nila ang bata. Tiningnan ko ang aking anak na mahimbing na natutulog sa tabi ko.
Si Pag-asa. Napakaliit, napaka-inosente. Kung babalik ako bilang si Marikit na asawa ni Dario, wala akong laban. Kailangan kong mamatay para mabuhay kami. Huminga ako ng malalim at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang paglamig ng aking puso. Ang Marikit na minsang naging bulag sa pag-ibig ay tuluyan ng nawala sa gabing ay hindi sa katawan, kundi sa katauhan. Attorney? Mahinahon ngunit dutkwat kong goy kay Vega. Ayusin mo ang lahat ng papeles, mga ulat, mga record. Gusto kong paniwalaan nila na wala na kami ng anak ko. Natuluyan na kaming naglaho sa mata ng mundo. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Vega. Ngunit maya-maya'y tumango siya. Masusunod, ma'am. Pero ano ang balak mong gawin? Lumingon ako kay Doc Alon. Doc, may gamit ka ba para magbago ng anyo? Nagulat si Alon, ngunit mabilis niyang inabot sa akin ang isang pares ng surgical scissors mula sa tray. Tumayo ako at humarap sa maliit na salamin. Ang mahaba at itim kong buhok na minsang inalagaan at minahal ay gusot. Puno ng bakas ng kahapon. Buhok ng isang babaeng nagtiis. Buhok ng isang taong sinubok ng kapalaran. Dahan-dahan kong itinaas ang gunting sa tabi ng aking mukha. Paalam. Marikit na marupok. Sa isang mariing kumpas, nalaglag sa sahig ang mahahabang hibla. Isa-isa. Tahimik. Malinis. Sa bawat putol, may iniiwang sakit. At may isinisilang na lakas. Bawat pagbagsak ng buhok ay parang pagtanggal ng bigat sa aking dibdib. Wala ng luha. Wala ng panghihinayang. Nang matapos ako, ibang babae na ang nakatingin sa akin sa salamin. Maikli ang buhok, matalim ang tingin, at handa nang pumatay gamit ang batas at kapangyarihan. Humarap ako kay Attorney Vega at itinuro ang mapa ng lupain na nakalatag sa mesa. Inilagay ko ang aking daliri sa gitna ng mapa kung saan nakatayo ang mansyon na ipinagmamalaki ni Dario. Ang mansyon na galing sa nakaw na pera. Attorney, utos ko. Gusto kong bilhin mo ang lahat ng utang ni Dario, lahat ng mortgages, lahat ng loans, at sa araw na akala niya ay nakuha na niya ang lahat. Ngumiti ako. Isang ngiti na walang init. Gagawin nating sementeryo ang bahay na yon. Nakakatawang isipin na ako ang manonood sa sarili kong libing. Nakatago ako sa loob ng isang itim na SUV na may tint ang mga bintana. Nakaparada sa di kalayuan sa sementeryo. Mula rito, kitang-kita ko ang palabas na inihanda ni Dario. Isang puting kabaong ang ibinaba sa lupa. Walang laman. Dahil hindi naman nila nakita ang bangkay ko. Presumed dead ang nakalagay sa report. Tinangay daw ng baha. Nakasuot ng itim na barong si Dario. Nakayuko siya. Punong-puno ng lungkot ang muka habang tinatapik siya ng mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Kung hindi ko siya kilala, baka pati ako ay maawa sa kanya. Napakagaling niyang artista. Ang galing umiyak, komento ni Attorney Vega na nasa driver's seat. Pang best actor. Hindi siya umiiyak dahil sa lungkot. Malamig kong sagot habang mahigpit ang hawak ko sa aking bagong designer bag. Umiiyak siya sa tuwa dahil sa wakas, makukuha na niya ang insurance money. Itinuon ko ang tingin kay Veronica. Nakasuot siya ng itim na dress na hapit sa katawan at kahit nakasalamin siya ng itim, alam kong wala ni isang patak ng luha sa mga mata niya. Panay ang bulong niya kay Dario. Siguradong nagpaplano na sila kung saan gagamitin ang perang nakuha mula sa aking kamatayan. At si Doña Corazon. Nakaupo siya sa wheelchair, nagpapaypay ng mabilis. Kahit malayo, parang naririnig ko ang reklamo niya. Flashback sa alaala. Naalala ko noong namatay ang tatay ko, nagalit si Doña Corazon dahil bumili ako ng mahal na kape para sa mga bisita. Sayang ang pera, sabi niya noon. Ngayon, nakikita kong sinisimangutan niya ang mamahaling mga bulaklak sa paligid ng kabaong ko. Siguradong nanghihinayang siya sa gastos para sa isang patay
na manugang na kinamumuhian niya. Tinalikuran ko ang tanawing iyon. Tapos na ang pagluluksa ko para sa kanila. Sa loob ng sumunod na 6 na buwan, ang marikit na kilala nila ay tuluyan ng ibinaon sa limot. Ang bawat araw ay naging isang pagsasanay sa digmaan. Hindi baril o patalim ang hawak ko, kundi mga libro ng batas, financial reports, at etiquette lessons. Sa tulong ng team ng Alcantara Group, binago nila ako. Tinuruan nila akong maglakad ng taas noo, magsalita ng may awtoridad, at kilatisin ang bawat galaw sa stock market. Masakit. Ang bawat paghakbang ko, gamit ang matataas na takong, ay nagpapaalala sa akin ng mga panahong tsinelas lang ang suot ko sa palengke. Ang bawat gabi na nag-aaral ako ng English business terms ay nagpapaalala sa akin kung paano ako dating nilalait ni Dario dahil probinsyana ako magsalita. Pero sa tuwing gusto kong sumuko, titingin lang ako sa kuna ni Pag-asa. Isang gabi, habang umiiyak ako sa pagod at frustration sa harap ng tambak na dokumento, naramdaman ko ang maliit na kamay ng aking anak. Hinawakan ni Pag-asa ang aking daliri, mahigpit, mainit. Tinitigan ko ang kanyang mga mata na kamukhang-kamukha ng sa akin. Para sa'yo ito, bulong ko, habang pinapahid ang aking luha. Hindi na muling aapakan ng kahit sino ang nanay mo. Hindi ka nila matatawag na anak ng isang tanga. Bumalik ang diwa ko sa kasalukuyan nang magring ang telepono ni Attorney Vega. Ma'am, natanggap na ni Dario ang regalo mo. Ulat ng isang tauhan sa kabilang linya. Napangiti ako. Kaninang umaga, nagpadala ako ng isang simpleng puting sobre sa opisina ni Dario. Walang sulat, walang pangalan. Ang laman lang nito ay isang puting butones. Ang butones na tinatahi ko. Sa polo niya noong gabing nagpa siya, silang patayin ako. May bahid pa ito ng kaunting dugo mula sa daliri ko na natusok ng karayom. Gusto ko siyang matakot. Gusto kong maramdaman niya na may nakamasid sa kanya. Gusto kong mabuhay siya sa bangungot bago ko siya tuluyang gisingin sa katotohanan. Kumagat na ba sila sa pain? Tanong ko kay attorney. Opo, Miss Marikit. Dahil sa pagmamadali nilang magkapera para sa kasal at sa luho, naghahanap na sila ng buyer para sa lupa. At dahil patay ka na sa papel, akala nila ay malinis na ang titulo. Isang tawag mula sa isang investor ang matatanggap ni Dario ngayong araw. Isang investor na handang bilhin ang lupa sa presyong hindi niya matatanggihan. Ang hindi niya alam, ang investor na yon ay tauhan ko. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin ng sasakyan. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang maamong asawa. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng bakal at ang kanyang puso ay sarado na sa awa. Simulan na natin ang laro, attorney. Utos ko. Bilihin mo ang lupa, bilihin mo ang utang, bilihin mo ang buhay nila. At sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo. Nakaupo ako sa swivel chair ng aking bagong opisina sa pinakamataas na palapag ng Alcantara Tower. Mula sa glass wall, tanaw ko ang buong lungsod ng Cebu na kumikinang sa ilalim ng gabi. Hawak ko ang isang kopita ng Merlot, ang mismong alak na ipinagdamot sa akin noon ni Veronica at Dario. Dati, pinapagalitan nila ako kapag nababasag ko ang baso habang naghuhugas. Ngayon, kaya kong bilhin ang buong pabrika ng baso na yon. Nilasap ko ang alak. Mapait pero may tamis sa dulo. Lasang tagumpay. Lasang hustisya. Tumunog ang intercom sa aking mesa. Mama Marikit, boses ito ni Attorney Vega. Kausap na ng proxy natin si Dario. Gusto niyang isara ang deal ngayong gabi. Desperado na siya. Napangiti ako. Desperado. Iyon ang salitang gusto kong marinig. Ibigay mo ang gusto niya, attorney. Utos ko, habang pinapaikot ang alak sa baso. Pero siguraduhin mong pipirma siya sa lahat ng mga dokumento. Gusto kong makita ang pirma niya sa sarili niyang hatol ng kamatayan. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang mamahaling restaurant,
Alam kong pinapawisan na ng malamig si Dario. Ang pain na inilatag ko ay isang Project Phoenix, isang pekeng investment scheme na nangangako ng triple return sa loob ng isang buwan. Siyempre, kailangan niya ng malaking kapital para makasali. At ang tanging paraan para makuha ang kapital na yon ay ang ibenta ang lupa ng tatay ko. Ayon sa report ng aking private investigator, nagtatalo na sila ni Veronica. Dario, pirmahan mo na kasi. Naririnig ko sa isip ko ang matinis na boses ni Veronica. Patay na si Marikit. Wala nang makakaalam kung ikaw ang pipirma para sa kanya. Kailangan natin ang pera para sa kasal at sa bagong bahay. Tama, ang kasal. Ang grandiosong kasal na gagamitin nila para linisin ang pangalan nila at umakyat sa lipunan. Hindi nila alam, ang perang gagamitin nila ay galing sa sarili nilang hukay. Dahil sa pagmamadali at kasakiman, gagawin ni Dario ang inaasahan ko. Pekein ang pirma ko sa deed of sale, forgery, falsification of public documents, at dahil ibebenta niya ito sa kumpanyang pag-aari ko rin, hawak ko ang orihinal na ebidensya ng kanyang krimen. Habang iniisip ko ang pagbagsak ni Dario, naalala ko ang isa pang taong may utang sa akin. Si Doña Corazon, sa mansyon na dati kong kulungan, siguradong tahimik na ngayon. Tinanggal na nila ang mga katulong para makatipid. Mag-isa na lang ang biyenan ko doon at sinigurado kong hindi siya matutulog ng mahimbing. Sa hardin ng mansyon, may itinago akong maliliit na speakers bago ako tumakas noon. Konektado ito sa phone ko. Sa isang pindot lang ng app, magsisimula ang palabas. Pinindot ko ang button na may label na Lullaby. Ilang kilometro ang layo. Sa loob ng madilim na mansyon, narinig ni Doña Corazon ang isang pamilyar na himig. Ili-ili tulog-anay. Ang kantang hiniheli ko noon kay baby habang nasa sinapupunan ko pa siya. Mahina lang, parang bulong na dinala ng hangin. Ili-ili tulog-anay. Sa screen ng aking tablet, kung saan nakakonekta ang isang lumang kamera na iniwan ko sa sala, nakita ko ang pagbukas ng ilaw. Lumabas si Doña Corazon mula sa kanyang kwarto, nakasakay sa kanyang wheelchair. Ang dati niyang matapobreng mukha ay ngayon ay puno ng takot. Palingon-lingon siya sa madilim na pasilyo. Sino yan? Inday, ikaw ba yan? Tawag niya sa katulong na matagal nang umalis. Walang sumagot. Pinalakas ko ng kaunti ang volume. Ang boses ko na kumakanta ng uyayi ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng mansyon. Ito ang kantang kinasusuklaman niya noon dahil baduy at pangmahirap daw. Pero ngayon, ito ang tunog ng kanyang konsensya. Nakita kong nanginginig ang mga kamay niya habang pilit na pinapaandar ang wheelchair pabalik sa kwarto. Nabangga pa niya ang isang vase, ang paborito niyang vase na nagkakahalaga ng libo-libo. Nahulog ito at nabasag. Ang mga piraso ay kumalat sa sahig. Pero hindi niya ininda ang sayang. Ang takot na multuhin ng manugang na inapi niya ay mas matimbang kaysa sa anumang material na bagay. Patawad, patawad. Narinig kong bulong niya bago isinara ng padabog ang pinto. Pinatay ko ang video feed. Sapat na yon para sa gabing ito. Ang takot ay parang lason. Kailangan itong ibigay ng paunti-unti para mas tumalab. Bumalik ang atensyon ko sa kabilang monitor. Ito ang live feed mula sa conference room kung saan naroon si Dario at ang aking proxy. Nakatitig si Dario sa dokumento sa harap niya. Deed of absolute sale. Ang kailangan na lang ay ang pirma ko. Hawak niya ang mamahaling ballpen, pero nanginginig ang kanyang kamay. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo kahit na malamig ang aircon ng restaurant. Mr. Alcantara, sabi ng aking proxy sa seryosong tono, nagmamadali ang kliyente ko. Kung hindi kumpleto ang pirma ngayon, kukunin namin ang offer. Teka lang, sagot ni Dario halatang natataranta. Tumingin siya kay Veronica na nasa tabi niya. Gawin mo na, Dario. Bulong ni Veronica ng mariin habang pilit nang ngumingiti sa kausap. Isipin mo ang European tour natin.
Isipin mo ang kasal. Wala na si Marikit. Walang makakaalam. Huminga ng malalim si Dario. Ang kasakiman ay unti-unting lumamon sa kanyang takot. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, ang desisyon ng isang taong handang ibenta ang kaluluwa para sa pera. Inilapit niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ginaya niya ang pirma ko. Ang pirma na ilang libong beses niyang nakita sa mga love letter ko sa kanya noon. Mabilis ang paghagod ng tinta. Marikit Alcantara. Natapos din. Inabot niya ang dokumento sa aking proxy na may ngiting tagumpay. Ayan, done deal. Saan ang tseke? Kinuha ng proxy ang folder at sinuri ang pirma. Tumingin siya sa hidden camera na nakakabit sa kanyang salamin, direkta sa akin. Tumango siya ng bahagya. Huli ka. Ibinigay ng proxy ang tseke. Isang tseke na may malaking halaga. Sapat para silawin ang sinuman. Halos agawin ito ni Veronica. Nagyakapan silang dalawa. Tuwang-tuwa. Nagbubulungan tungkol sa mga bibilhin nilang sasakyan at alahas. Hindi nila alam. Ang perang iyon ay galing sa kumpanyang pag-aari ko rin. At ang dokumentong pinirmahan niya ay ang matibay na ebidensya ng falsification of public documents. Pero hindi ko pa sila ipapakulong. Masyado pang maaga. Gusto kong maramdaman muna nila ang pagbagsak mula sa itaas. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang head ng legal department ng bangko na pag-aari ng isang kaibigan ng pamilya Alcantara. Ay execute na ang Order 66, malamig kong utos. Sa screen, nakita kong tumayo na sina Dario at Veronica para umalis. Bit-bit ang tseke ng kanilang pangarap. Masaya silang naglalakad palabas ng restaurant. Biglang tumunog ang cellphone ni Dario. Huminto siya sa paglalakad para sagutin ito. Inasahan kong makikita ang pagtataka sa mukha niya, pero ang nakita ko ay ang unti-unting pagputla ng kanyang kulay. Mula sa pagiging mapula sa alak, naging kasing puti siya ng papel. Ano? Anong frozen? Sigaw niya sa telepono na umagaw sa atensyon ng ibang kumakain. Mali kayo. May pera ako. Kakadeposit lang ng tseke. Natigilan siya. Tumingin siya sa telepono, tapos kay Veronica na ngayon ay mukhang natatakot na rin. Anong sinasabi nilang suspicious activity at fraud investigation? Ang boses ni Dario ay garalgal, puno ng panik. Paano ang mga credit card ko? Ang mga accounts ng nanay ko? Ibinalibag niya ang telepono sa sahig. Napapahawak siya sa kanyang buhok, tila mababaliw. Ang maskara ng pagiging mayaman at matagumpay ay tuluyan ng nabasag sa harap ng publiko. Dahan-dahan akong sumandal sa aking upuan at inubos ang laman ng aking kupita. Nagsisimula pa lang ang gabi, Dario, at sisiguraduhin kong napakahaba ng gabing ito para sa inyo. Ang takot ay parang anay. Hindi mo ito nakikita sa simula. Pero dahan-dahan itong kinakain ang pundasyon ng bahay hanggang sa gumuho ang lahat. 2 araw na ang nakalipas mula nang ma-freeze ang accounts ni Dario. Ayon sa report, hindi siya umuuwi. Natutulog siya sa opisina, umiinom, at sinisigawan ang sinumang empleyadong lumapit. Akala niya ay bangko lang ang kalaban niya. Hindi niya alam, nasa loob na ng opisina niya ang tunay na panganib. Ma'am, na-deliver na po ang package. Mensahe ng aking tauhan. Pinanood ko sa hidden camera ang pagpasok ng sekretarya ni Dario sa kwarto nito. Takot na takot ang babae habang inilalapag ang isang kahon na nakabalot sa lumang dyaryo sa ibabaw ng mesa ng kanyang boss. Ano yan? Bulyaw ni Dario. Nagulo-gulo ang buhok at amoy alak. Hindi ko po alam, sir. Wala pong return address. Iniwan lang po sa lobby. Sagot ng sekretarya bago mabilis na tumakbo palabas. Tinitigan ni Dario ang kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinihila ang tali. Binuksan niya ito. Sa loob, walang bomba. Walang banta ng kamatayan. Ang laman lang nito ay isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol. Puti ito, pero puno ng tuyong putik.
Napasingap si Dario at napaatras na parang nakakita ng ahas. Nabangga niya ang kanyang silya at natumba ito. Kilala niya ang mga sapatos na yon. Iyon ang sapatos na binili namin para sa baby shower na hindi natuloy. At ang putik. Ang putik ay galing sa lugar kung saan niya ako iniwan para mamatay. Hindi, hindi pwede. Bulong niya habang nanlalaki ang mga mata. Patay na siya. Patay na silang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Veronica. Mukhang stress na stress din. Dario, tinatawagan ako ng mga suppliers para sa kasal. Tumalbog daw ang mga tseke mo. Ano ba ang nangyayari? Natigilan si Veronica nang makita ang sapatos sa mesa. Namutla siya. Saan galing yan? Tanong niya. Ang boses ay humina. Tumingin si Dario kay Veronica. Nakita ko ang pagdududa na gumapang sa kanyang mukha. Ang paranoia ay nagsisimula ng gumana. Ikaw, turo ni Dario kay Veronica. Ikaw ang nagpadala nito, no? Ano? Gulat na sagot ni Veronica. Baliw ka na ba? Ikaw lang ang nakakaalam ng tungkol sa sapatos na yan. Sigaw ni Dario, sabay hablot sa braso ni Veronica. Ano to? Binibenta mo ba ako? Tinatakot mo ba ako para ibigay ko sa iyo ang natitirang cash na nakatago sa safe? Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Pagpupumiglas ni Veronica. Itinulak niya si Dario ng malakas. Wala akong alam dyan. Baka minumulto ka na ng asawa mo dahil sa demonyo ka. Wala akong ginawa na hindi mo sinang-ayunan. Ganti ni Dario. Habang nagpapatayan sila sa sigawan, pinatay ko ang screen. Sapat na yon. Ang tiwala ay nabasag na. Mula ngayon, bawat tingin nila sa isa't isa ay puno na ng hinala. Tumayo ako at nagpalit ng damit. Itim na dress, simpleng sapatos. Ngayong hapon, may iba akong pupuntahan. Isang lugar na tahimik, malayo sa ingay ng paghihiganti. Dumating ako sa sementeryo habang ambon na lang ang natitira sa bagyo kanina. Ang puntod ng ama ko ay nasa isang tahimik na sulok sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia. Nagulat ako nang makitang may tao na doon. Si Doc Alon. Nakatayo siya sa harap ng puntod, hawak ang isang payong. Hindi niya ako napansin agad. Nililinis niya ang mga dahon na nahulog sa lapida ng tatay ko at naglagay ng simpleng kandila. Doc? Tawag ko. Lumingon siya. Ang mga mata niya ay puno ng init na tumunaw sa lamig ng hapon. Marikit. Nalaman ko kay attorney na death anniversary pala ng tatay mo ngayon. Naisip ko lang na baka kailangan mo ng kasama. Lumapit ako at tumayo sa tabi niya. Hindi siya nagsalita ng kung ano-ano. Hindi siya nagtanong tungkol sa plano ko kay Dario. Ibinahagi lang niya ang lilim ng kanyang payong sa akin. Sinisiguradong hindi ako mababasa kahit na ang kalahati ng balikat niya ay nababasa na ng ulan. Pagod na ako, Doc. Pag-amin ko, habang nakatingin sa pangalan ng tatay ko. Minsan, natatakot ako na sa kagustuhan kong singilin sila. Baka maging halimaw na rin ako katulad nila. Naramdaman ko ang paglapit niya ng kaunti. Hindi para hawakan ako, kundi para iparamdam na nandyan siya. Ang halimaw ay nananakit para sa sariling kasiyahan. Malumanay na sabi ni Alon. Ang boses niya ay parang balsamo sa aking sugat. Ikaw, lumalaban ka para sa anak mo at para sa katarungan. Huwag mong kalimutan ang puso mo, Marikit. Iyan ang hindi nila kayang nakawin sa'yo. Tumingala ako sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong ligtas ako. Hindi dahil may pera ako o kapangyarihan, kundi dahil may isang taong nakakakita sa akin. Hindi bilang biktima, hindi bilang reyna, kundi bilang tao lang na nasasaktan. Nagtagal kami doon ng ilang minuto, nakikinig sa patak ng ulan at sa bulong ng hangin. Ito ang pahinga ko. Ang aking golden moment bago sumabak muli sa digmaan. Nang gumabi na, bumalik ako sa realidad. Inihatid ako ni Alon sa sasakyan.
Pero hindi na siya nagpumilit sumama. Alam niyang may tatapusin pa ako. Sa kabilang banda ng syudad, umuwi si Dario sa mansyon. Walang kuryente dahil naputulan na sila kaninang hapon. Isa pang utos ko, gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, pumasok siya sa master bedroom. Gusto niyang magpahinga. Gusto niyang takasan ang bangungot ng araw na ito. Pumasok siya sa banyo para maghilamos. Itinapat niya ang flashlight sa salamin. Nabitiwan niya ang cellphone sa takot. Sa salamin, nakasulat gamit ang matingkad na pulang lipstick. Ang paboritong kulay ni Veronica at ang kulay na suot ko noong gabing yon. Ibalik mo ang anak ko. At sa ibaba nito, may isang petsa. Ang petsa ng kapanganakan ni Pag-asa. Ang petsa ng pagtatangka niyang pumatay. Napaupo si Dario sa sahig, nanginginig, habang ang dilim ng bahay ay tila dahan-dahang sumasakal sa kanya. Walang permanenteng kakampi sa mundo ng mga makasarili. Kapag lumubog ang barko, ang mga daga ang unang nagkakagatan. Pinapanood ko ang live feed mula sa sala ng mansyon. Madilim, tanging ang ilaw mula sa poste sa labas ang tumatanglaw sa loob. Pero kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Dario. Hawak niya ang braso ni Veronica nang mahigpit. Halos bumaon ang kanyang mga kuko sa balat nito. "Saan mo dinala ang pera?" Sigaw ni Dario. Ang boses niya ay garalgal sa alak at takot. "Nakikita ko ang withdrawal slip. Kinuha mo ang huling cash sa joint account natin." "Akin yon," ganti ni Veronica. Pilit na kumakawala. "Kabayaran yon sa lahat ng taon na sinayang ko sa'yo. Lubog ka na, Dario. Akala mo ba sasama ako sa pagbagsak mo? Hindi ako tanga katulad ng asawa mo." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Veronica. Napahawak ako sa aking bibig, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pamilyar na eksena. Ilang beses ko ring naramdaman ang bigat ng kamay na yon kapag hindi ko na ibibigay ang gusto niya. Pero ngayon, sila naman ang nagpapatayan. Tumilapon si Veronica sa sofa. Hawak niya ang kanyang pisngi, gulat na gulat. Pero sa halip na umiyak, nakita ko ang pagdilim ng kanyang mukha. Ito ang mukha ng isang babaeng wala nang mawawala. "Sige," bulong ni Veronica. Tumayo at inayos ang kanyang buhok. "Sige, saktan mo ako. Pero tandaan mo to, Dario. Sa oras na lumabas ako sa pinto na yan, wala ka nang babalikan." Kinuha ni Veronica ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng bahay. Hindi siya hinabol ni Dario. Sa halip, kumuha ito ng bote ng alak at ibinato sa pader. Nabasag ito at ang amoy ng alak ay humalo sa hangin ng kanilang pagkabigo. Nang makalabas si Veronica, agad tumunog ang telepono ng aking private investigator. "Ma'am, tumatawag si Veronica sa contact natin." Ulat niya. Binebenta niya ang lahat ng ebidensya ng illegal transactions ni Dario kapalit ng ticket papuntang Europe at cash. Napangiti ako ng mapakla. Sabi ko na nga ba, ang katapatan ng isang ahas ay hanggang sa kung may pakinabang lang siya. "Bilhin mo," utos ko. "Ibigay mo ang gusto niya." Gusto kong hawak ko ang bawat baho ni Dario bago sumapit ang bukas. Sa loob ng mansyon, naiwan si Dario na tuliro. Uminom siya ng uminom hanggang sa makatulog sa sofa. Pero hindi pa tapos ang gabi. May isa pang singilin. Si Doña Corazon. Nasa itaas siya, sa kanyang kwarto. Alam kong gising pa siya. Naririnig ko ang paglipat-lipat niya ng pahina ng kanyang Biblia. Nagdarasal ng malakas. Nakakatawa. Nagdarasal siya sa Diyos, pero ang puso niya ay puno ng poot sa kapwa. Binuksan ko muli ang audio system na nakatago sa hallway ng second floor. Sa pagkakataong ito, hindi oyayi ang pinatugtog ko, kundi ang boses ng isang sanggol na umiiyak. Isang iyak na puno ng sakit at paghahanap. Uha, uha. Nakita ko sa kamera na napatigil si Doña Corazon sa pagdarasal. Namutla siya. Ang takot sa kanyang mga mata ay totoo. Para sa kanya, ito ang iyak ng apo na hinayaan niyang mamatay. "Umalis kayo! Lubayan niyo ako!" Sigaw niya habang winawasiwas ang kanyang tungkod sa ere.
Pinalakas ko pa ang tunog. Ang iyak ay tila nanggagaling sa kabilang kwarto, sa kwarto ko dati. Dahil sa takot, pinilit ni Doña Corazon na tumayo mula sa kanyang kama. Gusto niyang tumakas. Gusto niyang bumaba ng bahay. Kinuha niya ang kanyang tungkod at dahan-dahang naglakad palabas ng kwarto. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa katandaan at takot. Nakarating siya sa hagdanan. Ang parehong hagdanan kung saan ako nahulog. Sa isip niya, baka nakikita niya ako doon, dugo ang nakatayo at naghihintay. Hindi ko kasalanan. Bulong niya sa dilim. Siya ang mahina. Siya ang, sa kanyang pagmamadali, na mali siya ng tapak. Dumulas ang dulo ng kanyang tungkod sa makinis na sahig. Walang sumalo sa kanya. Walang Dario na tumulong. Walang katulong na umalalay. Bumagsak siya. Ang tunog ng kanyang pagkahulog ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Gumulong siya pababa, baitang bawat baitang, hanggang sa lumagpak siya sa paanan ng hagdanan, sa eksaktong pwesto kung saan ako dinugo noon. Nanatili siyang nakahandusay doon, gising, namimilipit sa sakit, pero hindi makagalaw. Tumingin siya sa itaas, humihingi ng tulong, pero tanging ang hilik ng lasing niyang anak mula na sala ang naririnig. Pinatay ko ang monitor. Hindi ako ngumiti, hindi ako nagdiwang. Isang malalim na buntong hininga lang ang pinakawalan ko. Ito ang hustisya ng universo. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Naranasan na rin niya sa wakas ang pakiramdam ng walang sasalo sayo. Kinabukasan, natanggap ko ang balita. Buhay si Doña Corazon, pero na-stroke siya dahil sa pagkahulog at takot. Paralisado ang kalahati ng katawan niya at hindi na makapagsalita ng maayos. Nakakulong na siya sa sarili niyang katawan, tulad ng pagkakulong ko noon sa mansyon na yon. Nasa ospital ako, nang lihim kong pinapanood mula sa malayo habang inilalabas siya ng ER. Walang dumadalaw na kaibigan. Si Dario ay nagwawala sa nurse station. Tinatanong kung bakit declined ang credit card niya. Tinalikuran ko ang eksena at naglakad palabas ng ospital. Sa lobby, sinalubong ako ni Attorney Vega. May inabot siyang isang sobrang kulay ginto. Ma'am, natanggap namin ito kanina. Mula sa opisina ni Dario. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay isang imbitasyon. Makapal, mabango, at puno ng gintong palamuti. The Wedding of Dario and Veronica. A celebration of love and new beginnings. Napatawa ako ng mahina. Sa kabila ng paglayas ni Veronica, sa kabila ng pagkakaospital ng nanay niya, at sa kabila ng pagkaubos ng pera niya, itutuloy pa rin ni Dario ang kasal? Desperado na siya, sabi ni Vega. Inaasahan niyang sa kasal na ito, makakakuha siya ng mga regalo at investors na magsasalba sa kanya. Ito na ang huli niyang baraha. Hinaplos ko ang pangalan ni Veronica sa imbitasyon. Hindi alam ni Dario na wala na siyang bride. O baka alam niya, pero umaasa siyang mababayaran niya si Veronica para bumalik sa huling pagkakataon para sa palabas. Kung ganoon, sabi ko, habang ibinabalik ang imbitasyon sa sobre. Huwag nating biguin ang groom. Pupunta tayo. Tumingin ako kay Vega. Ang aking mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ihanda mo ang sasakyan, attorney. May kasalan tayong dadaluhan at sisiguraduhin kong ito ang kasal na hindi nila makakalimutan habang buhay. Ang desperadong tao ay gagawin ang lahat para manatiling nakatayo, kahit na ang tinatapakan niya ay sarili na niyang bangkay. Nalaman ko mula sa aking mga espiya na isinanla ni Dario ang huling Rolex na niregalo ng tatay ko sa kanya noon. Iyon na lang ang natitira niyang ari-arian na may halaga. Dinala niya ito sa isang mumurahing sanglaan sa downtown para lang may maipambayad sa catering ng kasal ngayong gabi. Nakakatawa. Ang orasang yon ay simbolo ng tiwala ng ama ko sa kanya at ngayon, ginamit niya ito para pondohan ang isang kasinungalingan. 7:00 ng gabi. Nakatayo ako,
Sa harap ng whole body mirror sa aking penthouse, wala na ang mga lumang duster, wala na ang amoy ng mantika at sabon panlaba. Ang nakikita ko sa salamin ay isang babaeng hindi ko akalain na magiging ako. Suot ko ang isang blood red na gown na gawa ng isang sikat na designer. Hapit ito sa aking katawan. Ipinapakita ang kurba na akala nila ay nasira na ng panganganak at kahirapan. Ang kulay pula ay hindi para sa pag-ibig. Ito ay para sa digmaan. Ito ay para sa dugo na dumanak sa pagitan ng aking mga hita noong gabing itinulak nila ako. Kinuha ko ang lipstick. Pula rin. Iginuhit ko ito sa aking mga labi ng dahan-dahan, parang nagpapahid ng pintura ng digmaan sa aking muka. Ma'am, lumingon ako. Nasa pintuan ng yaya ni Pag-asa, karga ang aking anak. Tulog na tulog ang bata, mahimbing at walang kamuwang-muwang sa gulo ng mundo. Lumapit ako at hinalikan ang malambot na pisngi ni Pag-asa. Amoy baby powder at gatas. Ang amoy na ito ang nagpapaalala sa akin kung bakit ko ito ginagawa. Kung bakit kailangan kong maging matapang kahit na nanginginig ang tuhod ko sa loob. Bantayan mo siyang mabuti. Bilin ko sa yaya. Huwag kang magpapapasok ng kahit sino maliban kay Attorney Vega o kay Doc Alon. Opo, ma'am. Pagkalabas ng yaya, tumunog ang doorbell. Alam kong siya na yon. Binuksan ko ang pinto. Si Doc Alon. Natigilan siya sandali nang makita ako. Sanay siyang makita akong nakapambahay o scrubs lang kapag nasa ospital. Ngayon, nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata, pero mabilis niya itong pinalitan ng isang magalang na ngiti. Suot niya ang isang itim na tuxedo na lalong nagpalabas ng kanyang tikas. Handa ka na ba? Tanong niya. Ang boses niya ay malalim at kalmado. Ang aking anchor sa gitna ng paparating na bagyo. Kinakabahan ako. Pag-amin ko habang kinukuha ang aking clutch bag. Paano kung hindi gumana? Paano kung makalusot pa rin siya? Lumapit si Alon. Hindi niya ako hinawakan sa bewang o sa balikat. Sa halip, inabot niya ang aking kamay at marahang pinisil ito. Ang init ng kanyang palad ay tumagos sa malamig kong mga daliri. Marikit, sabi niya. At sa pagkakataong ito, hindi niya ako tinawag na pasyente o kliyente. Tinitigan niya ako sa mata. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka na ang babaeng iniwan sa ulan. Ikaw na ang bagyo. At nandito ako, kasama ni attorney. Nasa likod mo kami. Hindi ka na mag-iisa. Napahugot ako ng hininga. Sa loob ng 5 taon kasama si Dario, hindi ko naramdaman ang ganitong klaseng suporta. Si Dario, laging ako ang sandalan. Pero kay Alon, siya ang pader na pwede kong sandalan kapag pagod na ako. Salamat, Alon. Bulong ko. Tara na, baka malay tayo sa palabas. Sumakay kami sa itim na limousine. Tahimik ang biyahe papunta sa Grand Hotel. Pinapanood ko ang mga ilaw ng syudad na dumadaan sa bintana. Bawat gusali, bawat kalsada, saksi sa muling pagbangon ko. Nang marating namin ang hotel, nakita ko ang dami ng tao sa labas. Mga reporters, paparazzi, at mga usisero. Inimbitahan silang lahat ni Dario. Gusto niya ng publicity para sa kanyang bagong simula. Gusto niyang ipalandakan sa mundo na okay na siya, na mayaman pa rin siya. Poor Dario. Hindi niya alam na ang mga kamera na yon ay hindi para i-record ang kanyang tagumpay, kundi ang kanyang pagbagsak. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng red carpet. Handa? Tanong ulit ni Alon. Huminga ako ng malalim. Inisip ko ang mukha ni Doña Corazon na nakahandusay sa hagdan. Inisip ko ang mukha ni Veronica na tumatakbo palabas. At inisip ko ang mukha ni Dario noong iniwan niya ako sa putikan. Tumango ako. Handa na. Bumaba ang driver at binuksan ang pinto para sa akin. Sa paglabas ko ng sasakyan, sunod-sunod na flash ng kamera ang sumalubong sa akin. Nakakabulag, nakakabingi, pero hindi ako yumuko.
Itinaas ko ang aking noo, inayos ang aking gown, at kumapit sa braso ni Elon. Narinig ko ang bulungan ng mga tao. Sino yan? Siya ba yung investor? Ang ganda niya. Parang pamilyar. Hindi nila ako nakilala agad. Ang layo ng itsura ko sa marikit na losyang. Naglakad kami papasok sa grand ballroom. Ang malalaking pinto na gawa sa mahogany ay dahan-dahang binuksan ng mga staff. Mula sa loob, narinig ko ang boses ni Dario na nagsasalita sa mikropono. Nagyayabang, nagpapasalamat sa mga kaibigan na dumalo. Pumasok ako. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang maliligayang araw. Sa gabing ito, gusto kong magpasalamat. Narinig ko ang boses ni Dario mula sa speakers. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono. Kahit na alam kong gumuguho na ang mundo niya sa likod ng mga ngiti, nakuha pa rin niyang magsuot ng maskara. Magpasalamat sa bagong simula. Patuloy niya. Alam kong may mga pagsubok, pero ang pag-ibig ang mananaig. Pag-ibig? Muntik na akong matawa ng malakas. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang salitang yon, matapos niyang ipagbili ang kaluluwa niya. Huminto ako sa bungad ng ballroom. Ang malaking crystal chandelier ay kumikinang sa itaas. Nagbibigay ng liwanag sa mga taong puno ng kaplastikan. Walang nakapansin sa akin agad dahil nakatuon ang lahat kay Dario. Senyales na. Tumingin ako sa lighting booth sa itaas kung saan nakapwesto ang tauhan ni Attorney Vega. Tumango ako ng bahagya. Sa isang iglap namatay ang lahat ng ilaw. Nabalot ng dilim ang buong ballroom. Napasinghap ang mga bisita. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Anong nangyari? Brownout ba? Narinig kong tanong ng isa. Dario, ayusin mo to. Sigaw ni Veronica mula sa isang mesa. Biglang bumukas ang malaking LED screen sa likod ni Dario. Pero hindi ito nagpakita ng prenup video nila ni Veronica. Ang lumabas sa screen ay isang grainy footage, black and white. CCTV recording ito mula sa isang lumang tramo. Malabo noong una, pero luminaw nang dumaan ang isang pamilyar na sasakyan. Nakita ng lahat ang paghinto ng kotse ni Dario. Nakita nila kung paano niya kinaladkad ang isang buntis na babae palabas. Nakita nila kung paano niya ito iniwan sa gitna ng malakas na ulan at putik habang nagmamakaawa. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hall. Mas tahimik pa kaysa sa libingan. Sa video, narinig ang audio na na-enhance ni Alon. Mas kailangan ko ang pera kaysa sa inyo. Pumukas ang spotlight. Pero hindi kay Dario, kundi sa akin. Nakatayo ako sa gitna ng red carpet. Ang aking pulang gown ay tila apoy na tumutupok sa dilim. Taas noo, walang bahid ng takot. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa entablado. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig, clack, 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 ay parang martilyo ng isang hukom na nagbababa ng hatol. Marikikit? Nabitiwan ni Dario ang mikropono. Gumawa ito ng matinis na ingay nang tumama sa sahig, pero walang nagtakip ng taingaa. Lahat ay nakatutok sa akin. Namutla si Dario. Para siyang nakakita ng multo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na parang jelly. Buhay ka! Bulong niya narinig ng mga nasa unahan. Paano? Akala ko patay ka na. Umakyat ako sa entablado. Kinuha ko ang mikropono na nahulog niya. Humarap ako sa kanya at sa harap ng daan-daang bisita, nginitian ko siya. Isang ngiting puno ng awa at puot. Sorry to disappoint you, Dario. Sabi ko sa mikropono, ang boses ko ay matatag at malinaw. Hindi ako multo at lalong hindi ako biktima. Humarap ako sa mga bisita. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay nagtatakip ng bibig. Ang iba ay kumukuha na ng video gamit ang kanilang mga telepono. Good. Let the world see. Ang lalaking ito, turo ko kay Dario nang hindi lumilingon, ay hindi lang isang mamamatay tao. Siya rin ay isang magnanakaw. Naglabas ako ng isang folder.
Ladies and gentlemen, hawak ko ang ebidensya ng pamimeke niya ng pirma ko para ibenta ang lupa ng aking ama. At para sa kaalaman niyo, tumingin ako kay Dario, direkta sa kanyang mga mata na ngayon ay puno na ng luha ng takot. Ang kumpanyang pinagbentahan mo? Ako ang may-ari noon. Ang bangkong inutangan mo? Ang Alcantara Group ang major shareholder noon. Sa madaling salita, Dario, ang suot mong damit, ang iniinom mong alak, at ang lupang tinatayuan mo ngayon, akin ang lahat ng iyon. Napaupo si Dario sa sahig ng entablado. Tila pinutulan siya ng litid. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang yabang, lahat ay gumuho sa isang iglap. Biglang sumugod si Veronica mula sa gilid. Sinungaling ka! Peke yan! Akma niya akong sasampalin. Pero bago pa man dumapo ang palad niya, nasa loko na ang kanyang pulsuhan. Mahigpit. Pinihit ko ito ng bahagya kaya napadaing siya sa sakit. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Amoy alak siya at takot. Huwag kang mag-alala, Veronica. Bulong ko. Pero narinig ng Mike. Hindi ko kukunin sa'yo si Dario. Sa'yo na siya. Bagay kayo. Pareho kayong walang halaga. Binitawan ko siya ng padabog kaya napasubsob siya sa paanan ni Dario. Isang napakagandang larawan ng pagkatalo. Security! Sigaw ko. Agad na pumasok ang mga pulis at security ng hotel. Hindi sila lumapit sa akin, kundi kay Dario. Dario de la Cruz, sabi ng police chief, hawak ang posas. You are under arrest for attempted parricide, falsification of public documents and estafa. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga kaibigan ni Dario ay nagunahang lumayo sa kanya. Ayaw madamay sa iskandalo. Tumayo si Dario. Ang kanyang mukha ay pula sa galit at kahihiyan. Wala na siyang matatakbuhan. Wala na siyang pera. Wala na siyang pangalan. Bigla siyang bumunot ng isang bagay mula sa likod ng kanyang taksido. Isang baril. Nagtilian ang mga tao. Nagtakbuhan sila palabas. Itinutok ni Dario ang baril sa akin. Nanginginig ang kamay niya, pero ang tingin niya ay baliw na. Kung babagsak ako, sigaw niya ang laway ay tumatalsik sa kanyang bibig. Isasama kita sa impyerno, marikit. Hindi ako gumalaw. Hindi ako tumakbo. Nakatitig lang ako sa kanya. Sa likod niya nakita ko si Doc Alon na dahan-dahang lumalapit, handang sumagip. Dario, sabi ko ng kalmado. Nasa impyerno na tayo, at ako ang may hawak ng susi. Nakatutok ang nguso ng baril sa aking dibdib. Isang maling galaw, isang maling hininga, at maari akong mamatay. Pero ang kakaiba, wala akong naramdamang takot. Tinitigan ko ang nanginginig na daliri ni Dario sa gatilyo. Ang nakikita ko ay hindi isang mamamatay tao, kundi isang batang paslit na inagawan ng laruan. Kasalanan mo to? Sigaw ni Dario. Ang boses ay basag at puno ng uhog at luha. Kung nanahimik ka na lang sana. Kung namatay ka na lang sana. Dario, ibaba mo yan. Sigaw ni Doc Alon. Sa isang iglap, humarang si Alon sa harap ko. Ibinigay niya ang kanyang likod kay Dario para protektahan ako. Ang kanyang katawan ang naging kalasag ko. Alon, huwag! Bulong ko. Pilit siyang hinihila, pero napakatatag niya. Wala nang mawawala sa akin, hiyaw ni Dario. Papatayin ko kayo. Papatayin ko. Hindi niya natapos ang sasabihin. Isang matunog at mabilis na putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng ballroom. Hindi galing kay Dario. Nakita ko ang pagtilapon ng baril mula sa kamay ni Dario. Sumirit ang dugo mula sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa sakit at bumagsak sa sahig. Ang SWAT team na nakapwesto sa balcony ay hindi nag-atubili. Agad na dinumog ng mga pulis si Dario. Idiniin ang kanyang mukha sa malamig na marmol ng entablado. Ang parehong entablado kung saan siya nagyabang kanina. Dario de la Cruz, huwag kang manlaban. Sigaw ng police chief habang pinupusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Sa gilid, sinubukang tumakas ni Veronica habang nagkakagulo.
Hinubad niya ang kanyang high heels at tumakbo papunta sa fire exit. Pero hinarang siya ng dalawang babaeng pulis. Bitawan niyo ako. Wala akong kinalaman dyan. Biktima lang din ako. Tili ni Veronica, parang isang baboy na kinakatay. Nawala na ang poise, nawala na ang ganda. Ang natira na lang ay isang desperadang babae na handang ilaglag kahit sino. Pinanood ko silang dalawa, ang lalaking minahal ko at ang kaibigang pinagkatiwalaan ko. Nakadapa sila sa sahig, puno ng dumi at kahihihiyan habang kinukunan ng litrato ng daan-daang bisita. Lumapit ako kay Dario habang hinihila siya patayo ng mga pulis. Huminto sila sandali para bigyan ako ng pagkakataon. Tumingala si Dario sa akin. Puno ng dugo ang kanyang taksido. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. Pero alam kong pagsisisi lang yon dahil nahuli siya. Marikit, mahal. Pagmamakaawa niya, tulungan mo ako. Bawiin mo ang kaso. May anak tayo. Ayaw mo bang magkaroon siya ng ama? Umiling ako ng marahan. Sa wakas, naramdaman ko ang pagpatak ng isang luha. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pamamaalam. May ama si Pag-asa, Dario. Sagot ko ng mahina. Ang ama niya ay ang alaala ng lalaking inakala kong ikaw noon. Pero ang lalaking nasa harap ko ngayon, isa lang siyang estranghero. Marikit! Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas ng ballroom. Marikit! Parang awa mo na. Sumunod naman si Veronica na nagpupumiglas at sumisigaw ng mga mura sa akin. Demonyo ka, Marikit. Kukunin ni Karma ang lahat sa'yo. Tiningnan ko siya sa mata. Nakuha na ni Karma ang dapat niyang kunin, Veronica. At nasa sasakyan na siya ng pulis kasama mo. Nang mailabas na sila ng pinto, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga bisita ay dahan-dahang umalis, nahihiya, takot na madamay. Naiwan kami sa gitna ng nagkalat na pagkain at basag na pangarap. Naramdaman ko ang panghihina ng aking tuhod. Ngayong tapos na ang adrenaline, bumuhos ang pagod. Muntik na akong matumba, pero may sumalo sa akin. Ang mainit na bisig ni Alon. Tapos na! Bulong niya sa aking tainga. Ang amoy ng kanyang pabango na may halong pulbura at pawis ay ang pinakaligtas na amoy sa mundo. Tapos na, Marikit. Wala na sila. Isinubsob ko ang mukha ko sa kanyang dibdib at doon, sa gitna ng magarang ballroom, umiyak ako. Iniyakan ko ang 5 taon ng kasinungalingan. Iniyakan ko ang sakit ng panganganak ng mag-isa. Iniyakan ko ang pagkawala ng aking inosenteng sarili. Hinayaan lang ako ni Alon. Hinaplos niya ang likod ko. Hinayaang mabasa ng luha ko ang mamahalin niyang toksido. Umuwi na tayo, sabi niya noong kumalma na ako. Hinihintay ka na ni Pag-asa. Tumango ako. Lumabas kami ng hotel. Ang hangin sa labas ay sariwa. Wala nang amoy ng ulan. Wala nang amoy ng putik. Sa malaking screen ng isang building sa tapat, nag-flash ang balita. Breaking news! Businessman Dario de la Cruz at kasabwat, arestado sa kasong estafa at attempted murder. Nakita ko rin ang balita tungkol kay Doña Corazon. Nasa ospital siya, pinapanood ang pagkaaresto ng anak sa TV. Ayon sa report, nag-hysterical siya hanggang sa kinailangan siyang turukan ng pampakalma. Mag-isa siya ngayon. Walang pera, walang pamilya. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan na kinakatakutan niya. Hinawakan ni Alon ang aking kamay. Hindi mahigpit, hindi mapangangkin. Just reassuring. Tumingala ako sa langit. Maraming bituin ngayong gabi. Salamat pa. Bulong ko sa hangin. Nabawi ko na ang atin. Sumakay kami sa sasakyan, hindi papunta sa dilim, kundi pauwi sa liwanag. 1 taon na ang nakalipas, pero parang kailan lang noong ako'y isang basahan na tinapakan at iniwan sa putikan. Nakatayo ako ngayon sa balcony ng aking rest house sa Cebu. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay pinaghalong kulay kahel at lila. Isang tanawin na dati ay wala akong oras na pagmasdan dahil abala ako sa pagsisilbi sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Humigop ako
ng mainit na tsa. Payapa, tahimik. Nabalitaan ko ang tungkol kay Dario nung nakaraang linggo mula kay Attorney Vega. Nasa loob na siya ng bilibid, nahatulan ng habambuhay na pagkakulong. Sabi nila, pumayat na daw siya ng husto at namumuti na ang buhok. Madalas daw itong tulala at kapag natutulog, isinisigaw niya ang pangalan ko at ng anak namin. Ang dating mapagmataas na manager, ngayon ay naglilinis ng kubeta ng mga kapwa niya preso. Si Veronica naman, iniwan din ng kanyang mga kaibigan. Huling balita ko, nagtatrabaho siya bilang serbidora sa isang maliit na karinderya sa probinsya, nagtatago sa ibang pangalan at pilit na tinatakpan ang muka dahil sa hiya. Wala na ang kinang, wala na ang yabang. At si Doña Corazon, siya ang may pinakamalungkot na wakas. Nasa isang home for the aged siya ngayon. Walang dumadalaw. Ang tanging libangan niya ay ang tumitig sa bintana. Naghihintay sa isang anak na hinding-hindi na darating. Hindi ako natutuwa sa sinapit nila. Hindi rin ako nalulungkot. Para sa akin, mga tauhan na lang sila sa isang librong matagal ko nang isinara. Mama! Napalingon ako nang marinig ang matinis na tawa ng isang bata. Si Pag-asa, isang taong gulang na siya ngayon, mataba, malusog, at puno ng buhay. Tumatakbo siya sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na bola. Wala siyang kamuwang-muwang na muntik na siyang hindi masilayan ng araw. Sa likod niya nakasunod si Alon. Hindi na siya ang doktor na nakasuot ng uniforme na puno ng dugo. Nakasuot siya ng simpleng puting linen shirt at shorts. Mukhang presko at maaliwalas. Siya na ngayon ang head doctor ng Marikit Foundation, ang itinayo kong ospital para sa mga inabusang kababaihan at single mothers. Binuhat ni Alon si Pag-asa ng madapa ito. Sa halip na umiyak, tumawa lang ang anak ko at yumakap sa leeg ni Alon. Napangiti ako. Hindi man siya ang tunay na ama sa dugo, siya naman ang ama sa puso at gawa. Lumapit sila sa akin. Inabot ni Alon si Pag-asa at hinalikan ko ang pawisang noo ng aking anak. Ang likot-likot, natatawang sabi ni Alon habang pinupunasan ang sarili niyang pawis. Tumingin siya sa akin at biglang seryoso ang kanyang mga mata. Masaya ka ba, Marikit? Tumingin ako sa malawak na karagatan. Naalala ko ang bagyo. Naalala ko ang sakit. Naalala ko ang bawat luhang pumatak. Noon, akala ko, ang definisyon ng tagumpay ay ang magkaroon ng asawa at buong pamilya. Kahit na kapalit nito ay ang pagkawala ng sarili ko. Akala ko, kailangan ko ng hari para maging reyna. Mali pala ako. Hinawakan ko ang kamay ni Alon. Hindi mahigpit, hindi nagmamakaawa, kundi isang hawak na nagpapahiwatig ng pantay na pagtingin. Higit pa sa masaya, Alon. Sagot ko, ako ay buo. Dahan-dahang lumubog ang araw sa dagat. Pero sa puso ko, alam kong ito pa lamang ang pagsikat ng aking tunay na umaga. Ako si Marikit, nabasag, nadurog, pero muling nabuo mula sa ginto ng sarili kong pagsisikap at hinding-hindi na muling magdidilim ang aking mundo.